Anong sinasabi mo? Ako na lang maging girlfriend mo. Nababaliw ka na. Liam, seryoso. Nakita ko si Eliza pati yung lalaking manyakas doon sa office. Dinadala na doon si Eliza. Alam ko, Alam mo? nakikita ko sila. Minsan, nakasalubong ko sila. Ganun lang? Hinayaan mo lang? Wala ka man lang bang gagawin? Anong gusto mong gawin ko? Mag-iskandalo ako tulad ng ginawa ni Eliza? Gusto mo bang ipahiya ko siya sa maraming tao? Hindi. Pero sapat na yung makita niya lang tayong magkasama, makakaganti ka na dun. Papayag ka na lang ba na harap-harapan ka niyang ginagago? Liam, gamitin mo ako. Magpanggap tayong dalawa. Ipakita mo sa kanya na hindi siya kawalan. Tapos ano? Anong kapalit? Ako naman may utang sa'yo. Para mabayaran ko yun, kailangan ko tuparin yung pangako ko sa'yo. Hindi. Kalimutan mo na yung pangako mo sa akin. Intindihin mo yun ngayon, Liam. Huwag mo ko isipin. Promise, wala kang magiging utang sa akin. Hindi ako hingi ng kapalit. Hindi ganti kailangan ko, Arya. At hindi kita gagamitin para lang sa ego ko. Masasaktan lang tayo pareho sa iniisip mo. Liam, hindi kita pinipilit para lang makaganti. Ginagawa ko to kasi ayaw kitang makita nagkakaganyan. Ilang araw ka ng ganyan, no? Habang yung taong nanakit sa'yo, walang pakialam tapos nagpapakasaya. Bakit? Ano bang pake mo? Ano naman sa'yo kung nagkakaganto ko? May paki ako kasi best friend tayo, di ba? Naalala mo nung mga bata pa tayo? Ikaw lagi ang umaharap para sa akin. Ikaw lagi ang nagtatanggol sa akin kapag may maaway sa akin. Kaya sana, hayaan mo kung gawin ko din sa'yo yun, Liam. Hayaan mo kung ipagtanggol ko sa nanakit sa'yo. Sige, papayag ako. Pero may rules. Ano? Bawal ka mahulog sa akin. Bawal nga. Gagawin lang naman natin yan kapag nandyan si Eliza sa paligid. Pwede tayong mag-holding hands. Pero bawal ang kiss. Sige. Sige, paano tayo mag-umpisa? Bukas, sunduin mo ako. Bakit naman kita susunduin? Nandun ba si Eliza? Tuwing gabi nakikita ko sila. Alam ko kung saan sila madalas pumunta. Kunin ko yung number mo, tawagan kita kapag nakita ko si Eliza. Sige. Kinagabihan nakita ko sila Eliza, kaya tinawagan ko agad si Liam. Wala pang 5 minutes, nakarating na siya. Ang bilis mo naman. Kanina pa ako nag-aantay. Nakita ka ba nila? Oo. Hinawakan ko bigla yung kamay niya. Tapos naglakad kami kung nasaan sila Eliza. Pabigla-bigla ka naman. Di ka man lang nagsasabi hawakan mo na kamay ko. Sorry. Ayos lang. Nakita ba nila tayo? Oo. Kung nakita mo lang kung ano yung tsura ng ex mo. Ano? Nakataas yung kilay niya habang nakatingin sa atin. Kala ko nga susugutin niya na tayo eh. Mag-taxi na lang tayo. Tara. Tuwing gabi sinusundo ako ni Liam. Pero minsan kapag hindi namin matimingan sila Eliza, ako na lang ang umuuwing mag-isa. May mga times sa tuwing kakain kami ni Liam sa labas, nandun sila Eliza. Kapag napapatingin ako kay Eliza, tinatarayan niya ako. Minsan nga kapag napapadaan kami sa harap nila, bigla na lang siyang magpaparinig eh. May alam akong restaurant na malapit sa pinagtatrabaho ni Eliza. Doon kami madalas minsan kumain. Tuwing mansari, doon ko siya dinadala. Ganitong oras, nandun siya. Kaya kapag nakita niyang dinala kita doon, baka magselos yun ng todo. Ano pang inaantay mo? Tara. Nang makarating kami, wala kami nakitang Eliza. Kala ko ba nandito siya? Antayin mo maya-maya. Mag-order ka na muna. After 15 minutes, habang kumakain kami ni Liam, bumukas yung pinto ng resto. At ayun nga si Eliza. Kasama yung mga ka-workmate niya. Napahinto siya nang makita niya kami. OMG girl, ex mo yun diba? Pinagpalit ka na kagad?
Habang nakatingin sila sa amin, kinuha ko yung tissue at pinunasan ko yung labi ni Liam. Ano ba yan, babe? Ang kalat mo talaga kumain. Para ka talagang bata. Sorry na babe. Sarap kasi talaga ng luto dito eh. O baka dahil ikaw lang yung kasama ko kaya ganun. Ikaw talaga? Napakabulero mo talaga. Hindi ako namabola babe. Masarap lang talaga paramdam kapag alam mong nasa tamang tao ka na. Tara, sa iba na lang pala. Nakakaso ka pala dito. Paglabas nila ng resto, nagkatigilan kami ni Liam. Tapos sabay kaming tumawa. Kita mo ba yung reaction niya? Nakakatawa. Oo. Lalo na nung narinig niya yung babe yung tawagan natin. Oo. Tapos yung moment na sinabi mong nasa tamang tao ka na, muntik na ako mabilaukan sa pagbibigil ng tawa nun. Ano kayang nararamdaman niya, no? Galit na galit siguro yun. Nung time na yon, tawanan pa din kami ng tawanan ni Liam. Bigla ko tuloy naalala. Ganun din kayo magtawanan nung mga bata pa kami. Wala lang. Parang bumalik lang ulit sa dati pero di na ulit tulad ng dati. Paglabas ko ng unit ko, nakabukas yung pinto ni Liam. May mga staff din doon na naglilinis. Sinilip ko yun at nakita ko na wala nang mga gamit. Excuse me po, nasan po yung nakatira dito? Kakaalis lang po kanina. Pinalis na po ng management kasi hindi na daw po nakakabayad ng renta eh. Ha? Kanina pa po ba? Medyo po. Bakit po ba ma'am? May problema po ba? Wala. Sige, thank you kuya. Bigla ako nakaramdam ng kaba at guilt. Kahapon lang, tawa pa kami ng tawa dahil sa pangasar namin kay Eliza. Pero wala akong kaalam-alam na wala na pala siyang uuwian pagkatapos ng lunch namin. Kinuha ko yung phone ko at tinawagan si Liam. Hello? Nasaan ka? Dito. Kung saan tayo kumain. Nag-almusal lang. Bakit? Wait mo ako, pupunta na ako dyan. Pagkarating ko, nakita ko siya. Nasa isang tabi kumakain. Ba't di mo sinabi? Ang alin? Na hindi ka na pala nakabayad ng rent mo. Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Sana sinabi mo sa akin para matulungan kita. Bali, wag na. Bakit ka nandito? May pasok ka pa ah. Nag-aalala lang ako sa'yo. Yung rules natin ah. Huwag mo kalimutan. Nag-aalala lang naman. Hindi ko naman sinabing kakagusto ko sa'yo. Ano nang plano mo, Liam? Hindi ko alam. Kaya nga ako nandito para makapag-isip-isip kung saan ako tutuloy. Kay tita. Pwede ka munang tumira kay tita. Wala na si mama. Ano? Tagal na. Nagkasakit siya. Sorry. Di ko alam. Ayos lang. Kung sa akin ka na lang kaya muna tumira.